handang-handa na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa harap ng inaasang pananalasa ng Bagyong Christine. Sa katunayan, 7 rehiyon na ang nasa pinakamataas ng alerto. Si Ryan Lesigas sa Sentro Balita. Tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD na on top of the situation sila sa panganib na dala ng Bagyong Christine. Katunayan, naka-activate na ang Charlie Protocol sa 7 rehiyon ng bansa. Ito ang pinakamataas na level ng emergency preparedness ng OCD. Kabilang sa mga rehiyon na tinututukan ngayon ay ang Cordillera Administrative Region, Region 2, 3, 5, 8, Calabarzon at Mimaropa na itinuturing na high risk dahil sa Bagyong Christine. Nasa ilalim naman ng Bravo Protocol ang BARMM at Region 1, habang ang NCR, Region 6, 7, 12, 9, 10 at Caraga Region ay nasa Alpha Protocol. Batay sa pagtaya ng DSWD, maaaring umabot sa mahigit 33 milyong individual ang maaaring maapektuhan ng bagyo. Dahil naman sa lawak ng sirkulasyon ng bagyo, mas dumami pa ang mga lugar na nanganganib magkaroon ng malawakang pagbaha at landslide. Pumalo na ito ngayon sa mahigit 21,000 barangay batay sa ulat ng Mines and Geosciences Bureau. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang OCD sa transport agencies para mag-issue ng travel advisories, partikular na sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Nakahanda na rin daw ang mahigit 2 milyon na family food packs ng DSWD na naka-preposition na sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Quick Response Fund Standby Funds ng DSWD Central Office ay nasa mahigit 194 million pesos and ang nasa field offices naman po natin ay nasa around 47 million pesos. Wala pa naman daw inililikas ng mga apektadong residente. Nakikiusap po tayo sa ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga potentially to be affected by Bagyong Christine, na maging mas mapagmatsyag. Makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga local government officials and patuloy po tayong mag-monitor ng mga paalala. Ang Philippine Army naka-alerto na rin para sa pagtugon sa magiging epekto ng bagyo. Ayon kay Army Public Affairs Colonel Louis Di Maala, nakakalat na ang halos 1,000 tauhan ng Philippine Army maging ang kanilang rescue equipment para sa posibleng search and rescue operations. For the 5th Infantry Division, they have raided 180 HADR teams composed of 801 personnel with 3 rubber boats and 142 land assets. While for the 7th Infantry Division, 2nd Infantry Division based in Southern Luzon and Central Luzon, as well as 8th Infantry Division and the 9th Infantry Division are also been placed on ready standby alert for the possible impact of the Typhoon Christine. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.